Hello mga ka-elabs! So for today's video, I'm gonna teach you how to make chocolate bouquet, yung sa pinakamadaling paraan. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe kasi marami kang matututunan sa channel na to. So let's go! So tara, let's start. Regarding sa materials, ilalagay ko na lang po sa description kasi medyo marami siya. So prepare lang natin yung chocolate niya. For this one, I'm gonna do Ferrero Rocher. I don't know how you pronounce it. Basta Ferrero siya na chocolate. So ibalot lang natin siya ng clear plastic. So tong clear plastic, you can use here yung cling wrap. Pwede rin po yun. And anything na clear plastic pwede nyong gamitin. Kasi this one, actually, yung mga excess na plastic lang to na nandito sa bahay since we're doing DIY nga. And then, ibalot lang natin siya. Tapos, lagyan natin ng stick sa dulo. Huwag nyo po itutusok yung stick sa pinaka-chocolate, no? So, make sure natin na ma-secure natin na hindi masira yung balot ng chocolate na ilalagay natin. Kaya nga natin yan nilalagyan ng cover o nung clear plastic wrap natin. So, ganyan yung pagkatapos niya. So, para siyang lollipop. And then, prepare natin tong foam flour. Foam flour tawag ko dito kasi it's made of foam. So, mura lang naman ito. Ilalagay ko din dyan sa description box kung saan ko nabibili pala yung mga materyales. So, tanggalin lang natin yung first 2 layer or itira natin yung last 2 layer. Yung iba, ang ginagamit dito is yung tissue paper, pampaganda. So, ako, mas prefer ko to kasi para talaga siyang totally bulaklak kung tingnan. So, ganyan lang natin siya. Madali lang din siyang ilagay, hindi siya hassle. So, alalay lang din. Tanggalin lang natin yung taas. Tapos, eto na yung itsura nung pag na-assemble natin siya. So, ang ganda po niyan as in sa personal. And then, ready tayo ng styro or ng ating floral foam. Ako usually ginagamit ko talaga styro kasi yung floral foam, feeling ko nagninis ni siya lagi. Alam nyo yung nagbubuhangin. Pero, ang technique naman sa styro, kapag styro ang ginagamit nyo, make sure na coveran nyo po yung paligid niya. Kasi mahirap magdikit ng tape dyan. Especially, pag naggagawa kasi ng bouquet, usually tape ang ginagamit. Or yung natin, metal wire. Pero para pasigurado, lagyan nyo na lang din po ng cover. Tapos lagyan na natin to ng panggitna. Ang nilagay kong panggitna dito is yung 3 color na ribbon rose. Made of siya, satin ribbon. So, i-assemble lang natin siya ng pagganito. Pag nag-a-assemble po kayo ng bouquet or any flower or any bouquet nyo or katulad nito, chocolate bouquet, tapos may iba-ibang kulay, make sure po na na-figure out nyo na kung paano nyo siya i-assemble para balanse po siyang tingnan. So, dahil 16 pieces itong chocolate na to, so tig 8 yung color na white and blue. So, ang ginawa ko is alternate na lang para madali siyang masundan. So, itusok lang natin yan dyan lahat hanggang maitapos natin. So, sobrang ganda ng idea na to. Tapos, stitch team pa siya. So, ang ganda niya talagang tingnan. And hindi siya mahirap gawin kasi naka-ready na rin yung pang-ikot nyo dun sa may chocolate natin. Since gumamit nga po tayo ng floral foam dito. So, ayan na. Malapit na yan matapos. Then, after nyan, i-ready lang natin yung pambalot natin. So, guys, lahat again ng materials, ilalagay ko po sa description. And then, don't forget to subscribe to my YouTube channel po, ha? Kasi marami kayong matututunan sa channel na to. So, ganyan na yung itsura niya pag natapos. Tapos, ready lang natin tong two-tone floral wrap. So, again, two-tone po. Two-tone ang tawag dito kasi magkabilang panig niya, magkaiba po yung color niya. So, two-tone talaga siya. Ayan, so ready lang natin to. Siguro mga 3 ganito yung magamit natin. Depende sa style ng gagawin nyo. And then guys, tawag nito, please do subscribe to my channel. Again, nagre-release po ako ng mga tutorials dito. Especially ng mga DIY na pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan na kahit nasa bahay lang kayo. Yes, negosyo ko din po ito kahit nasa bahay ako. So, for those who want to order also, you can check my Facebook page. Sa mga gustong umorder, makikita nyo po lahat ng mga DIY craft ko doon, yung mga order, yung mga hindi ko pa na-upload dito. Pero mini-make sure ko na halos lahat ng ginagawa ko is nabivideohan ko. Kung hindi talaga, that means
overrated na siya or nagawa ko na siya before. So, check nyo lang po yung Facebook page ko for orders and inquiries, Sven Mom Souvenir Shop. Nakalagay naman po dyan sa top lahat ng pangalan ng mga legit social media account ko. So, itong color puti na nilagay ko dito is ginamitan ko lang din siya ng rubber band. Ang tawag po pala dito is tissue roll, or ang tawag ko kasi dito is mesh. So, ito yung mga pangtago ng ating mga blemishes. Kasi since nakikita yung stick sa ilalim, so better lagyan natin ng ganito. So, again, sa paggawa naman ng bouquet, imagine niyo lang kung ano yung mas magandang kalalabasan niya. Then, i-execute nyo lang. Kasi for sure, maganda naman ang kakalabasan niyan. Lalo na kung yung mind mo is very artistic talaga. So, ayan na siya. The more crumpled, the more na mas maganda. For me, sa mga bouquet maker, alam po nila yan. The more na mas crumpled yung ano ng bouquet is mas maganda tingnan. So, super nice talaga nitong order na to. Actually, this order is from OFW from Qatar. So, para ito sa kanyang loved one dito sa Pilipinas. Usually, ang aking mga client is mga OFW po talaga. Kahit sa mga money bouquet, ganyan. Sa lahat ng order, minsan yung mga items ko nakakarating na po ng iba't ibang bansa kahit hindi ko pa napupuntahan. So, ang ginamit ko dito is hindi po pala scotch tape. Ang ginamit ko dito is yung metal wire natin. Kasi medyo bulky yung handle niya para mas mabilis ko din siyang ma-secure and ma-lock. So, ayan, i-ano lang natin siya. Lagyan na natin siya ng cover hanggang sa matapos po natin yan. Again guys, please do follow all my social media accounts. Nakapost po dyan sa taas para hindi po kayo maligaw. And then please do subscribe again to my YouTube channel, this Ella's DIY. And then check nyo po yung mga videos ko dito and my previous video because dati talaga more on focus ako sa souvenir. Pero kasi pagka syempre, nag-e-explore tayo kung ano pa yung pwede nating ma-showcase. For now, ang sino-showcase ko is mga bouquet, which is napakaganda naman po talagang negosyo. Sa totoo lang, napakagandang magnegosyo when it comes to events. Medyo pumalya lang to lahat na nung nagka-COVID kasi syempre bawal ang mga party, celebration. But now, it's nakabalik naman na po. So, sobrang ganda po talaga ng business under ng events. Kasi araw-araw may nagbe-birthday, araw-araw may nagmamahal at may gustong magsurpresa ng mga loved ones nila. So, this is one of the best idea, lalo na kung nasa bahay ka lang. At pwedeng-pwede mo rin tong gawin at pagkakitaan. Ngayon, kung ang dahilan mo is hindi ko alam paano mag-umpisa, baka malaki kapital niyan. No po, hindi po ganun kalaki ang kapital ng pagnenegosyo sa souvenir making or kahit sa bouquet making. Hindi pa nga po aabot ng libong materyales mo dito, pwede ka na mag-start ng negosyo mo eh. Legit ho yan. Coming from me, because I start only for 149 way back 2016. Basta marunong ka mag-utilize ng materials mo and magpaikot ng pera. So, ito na yung finished product niya. So, lalagyan ko na lang yan ng ribbon. Sorry guys kasi hindi ko yun na-videohan. Pero, make sure na lagyan nyo siya ng belt kasi nakikita yung mga metal wire natin. So, gray ang nilagay ko na dito. So, thank you. I love you all.